Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung bakit nagdesisyon sila na magbenta ng 25 tons of gold itong first half ng 2024. Nabuking sila, tahimik lang ang ating gobyerno. Mabuti na lang at may mga netizens sa social media na nakadiscover. Ako, una kong nalaman ito, post ni Crisette Laurita Chu, tapos post din ng Square Money, tapos ito, sa balita ng GMA News Online, mayroon ng original source, yung nakadiscover. Paano kung hindi na-discover, di tahimik. Hindi natin alam. So ito, sa article ng GMA News Online, dito, PX, sa Philippines, sold 24.9 tons of gold in first half 2024, part of strategy, says Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so yun. Napilitan ang Bangko Sentral na mag-issue ng statement pagkatapos lumabas sa social media itong pangyayaring ito. Ang unang naka-discover is itong Best Brokers, an online aggregator. So, itong Best Brokers na pag-alaman nila na yun na nga, kasi pag magbenta ka ng ginto, i-report mo yan. It was reported among the countries that reported activities on World Gold Council. Yan. Meron tayong World Gold Council. Dito, naiipon yung data, yung mga bansa na nagbebenta ng ginto. So, napag-alaman ng Best Brokers, number 1 ang Pilipinas. Bakit daw? Part of strategy. Okay. Pag-usapan natin anong klaseng strategy yan. Okay. So, ito. Best Brokers, napag-alaman niya na, yun nga, 24.95 tons of gold binenta ng Pilipinas from January to June. Nagresulta ito, bumaba ang gold reserve ng ating bansa by a very big 15.69%. So, ang laking nabawa sa ating gold reserves. Kung i-compare natin last year, ang ating gold reserve hindi nabawasan, nadagdagan ng 1.33 tons. Last year, nadagdagan. Ngayon, nabawasan ng 15.69%. Okay. So, number 1 po ang Pilipinas na may pinakamalaking naibenta na ginto for this first half of 2024. Ang sumusunod, Thailand, 9.64 tons. I-compare mo last year, bumaba ang kanilang naibenta. Bumaba ng 3.95% yung binenta nila last year. Okay, pangatlo, Uzbekistan, nagbenta ng 6.22 tons. Mongolia, nagbenta ng 1.33 tons of gold. Singapore, nagbenta rin ng 1.8 tons of gold. Okay? So, yun po ang nangyari. Tayo po ang may pinakamalaking naibenta na gold. So, bakit? Part of strategy. So, anong klaseng strategy? Yun na nga, yung comments na nababasa ko, basahin natin ang mga comments ha. Where is transparency? Sabi nila. We demand transparency. Kasi kung hindi pa nabisto, hindi natin malalaman. Okay, so itong pera na ito, itong gold na ito is pag-aari ng taong bayan. Hindi naman ito
pag-aari ng mga yung Board of Governors, they should inform us. Ito, magbasa ko ng mga comments. Churchill Navarro. Some of our kababayans, they think Marcos holds tons of gold, which is part of Marcos Sr. legacy, and it will be given back to Filipinos before the election. Fast forward, now, the reality is, Marcos Jr. moved the gold reserves we have to fulfill the slogan, Bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Okay, ang daming reply dito. Magbasa lang ako sa reply sa comment ni Churchill Navarro. Ako, naniwala ko na mayroong Marcos Gold na ipon, mga Yamasita, no? Na ang last will and testament ng Pangulong Marcos Sr., kung makuha yun, is ibibigay 90% papunta sa taong bayan. So, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Yung gold reserve natin, yun ang ibinebenta ng tahimik, hindi natin nalalaman. Mabuti na lang at may best brokers. Mabuti na lang may Squire Money, may Crescent Laureta Chu na nagre-research at nalalaman natin. Okay. Ito, mga ibang comments. Filipinos must wake up to the reality that while we struggle with the rising cost of living, many of our politicians are enriching themselves through public funds. The economic strain we face, skyrocketing prices of basic goods, utilities, and services, only highlights the disconnect between those in power and the daily lives of ordinary citizens. Despite this, we see little opportunity from our leaders. I challenge Congress and the Senate to fulfill their duty to the Filipino people. So, mahaba ito. Ito. Strategy of displacement. Bad alternative for the national economy. So, dagdagan ko lang yung paliwanag ng Bangko Sentral. Mataas daw ang presyo ng gold ngayon. Yung mga netizens, may mga vlog na napanood ko, kinompute nila yung, I think, for every kilogram of gold is 4.1 million pesos, something like that. I-times na nila yung 25 tons. Aabot daw ng mga, itong computation lang ng mga netizens, 117 billion pesos ang sale. Pinagbentahan itong 25 tons of gold na ito. So again, transparency. Saan mapupunta yon? So, bakit hinintay pa nila na merong best brokers, Squire Money, may mga netizens na mag-post nito sa social media? Then, bakit tahimik ang mainstream wala, hindi na pag-alaman. So, yun lang. Bago lang po, pronouncement ng Malacanang, ang Pangulo, yung awarding ng outstanding government workers sa Malacanang. Napakaganda yung statement ng Pangulo. Sabi niya, public office is a public trust. Totoo, agree. We should remain committed, sabi ng Pangulo, to remain transparent and accountable to the people at all times. So, nasaan po ang transparency? So, ito, challenge sa Central Bank. Nasaan ang transparency? Bakit nabigla na lang ang taong bayan na naibenta na? So, sana sa susunod, ipaalam sa taong bayan para the right of the people to be informed. Hindi yung sa kakanal na lang kayo magpaliwanag kung nabuking na. So, ang tanong, saan mapupunta yung pinagbentahan? Another tanong, nababasa ko lang ito. Kumusta na ang Maharlika Investment Funds? Ito yung pet project ng administrasyon. Ito daw ang magdadala ng mga investors, magdadala ng maraming trabaho
more than 2 years na, wala nang balita sa Maharlika Investment Fund. Pera ng taong bayan pa rin yun. Ilan yun? 75 billion, initial pundo. After that, ano nang nangyari? So, we need transparency at sana, wag nang hintayin na mayroon pang mga netizens o mga private organization na makadiscover. Magandang araw, mga kaibigan. Yung magpaliwanag. Pag-usapan natin ngayon ang paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung bakit nagdesisyon sila na magbenta ng 25 tons of gold itong first half ng 2024. Nabuking sila, tahimik lang ang ating gobyerno. Mabuti na lang at may mga netizens sa social media na nakadiscover. Ako, una kong nalaman ito, post ni Crisette Laurita Chu, tapos post din ng Square Money, tapos ito, sa balita ng GMA News Online, mayroon ng original source, yung nakadiscover. Paano kung hindi na-discover, di tahimik. Hindi natin alam. So ito, sa article ng GMA News Online, dito, PX, sa Philippines, sold 24.9 tons of gold in first half 2024, part of strategy, says Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so yun. Napilitan ang Bangko Sentral na mag-issue ng statement. Pagkatapos lumabas sa social media, itong pangyayaring ito. Ang unang naka-discover is itong Best Brokers, an online aggregator. So, itong Best Brokers na pag-alaman nila na yun na nga, kasi pag magbenta ka ng ginto, i-report mo yan. It was reported among the countries that reported activities on World Gold Council. Yan. Meron tayong World Gold Council. Dito, naiipon yung data, yung mga bansa na nagbebenta ng ginto. So, napag-alaman ng Best Brokers, number 1 ang Pilipinas. Bakit daw? Part of strategy. Okay. Pag-usapan natin, anong klaseng strategy yan? Okay. So, dito, Best Brokers, napag-alaman niya na, yun nga, 24.95 tons of gold binenta ng Pilipinas from January to June. Nagresulta ito, bumaba ang gold reserve ng ating bansa by a very big 15.69%. So, ang laking nabawa sa ating gold reserves. Kung i-compare natin last year, ang ating gold reserve hindi nabawasan, nadagdagan ng 1.33 tons. Last year, nadagdagan. Ngayon, nabawasan ng 15.69%. Okay. So, number 1 po ang Pilipinas na may pinakamalaking naibenta na ginto for this first half of 2024. Ang sumusunod, Thailand, 9.64 tons. I-compare mo last year, bumaba ang kanilang naibenta. Bumaba ng 3.95% yung binenta nila last year. Okay, pangatlo, Uzbekistan, nagbenta ng 6.22 tons. Mongolia, nagbenta ng 1.33 tons of gold. Singapore, nagbenta rin ng 1.8 tons of gold. Okay? So, yun po ang nangyari. Tayo po ang may pinakamalaking naibenta na gold. So, bakit? Part of strategy. So, anong klaseng strategy? Yun na nga.
yung comments na nababasa ko, basahin natin ang mga comments ha. Where is transparency? Sabi nila. We demand transparency. Kasi kung hindi pa nabisto, hindi natin malalaman. Okay, so itong pera na ito, itong gold na ito is pag-aari ng taong bayan. Hindi naman ito pag-aari ng mga yung Board of Governors. They should inform us. Ito, magbasa ko ng mga comments. Churchill Navarro. Some of our kababayans, they think Marcos holds tons of gold, which is part of Marcos Sr. legacy, and it will be given back to Filipinos before the election. Fast forward, now, the reality is, Marcos Jr. moved the gold reserves we have to fulfill the slogan, Bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Okay, ang daming reply dito. Magbasa lang ako sa reply sa comment ni Churchill Navarro. Ako, naniwala ko na mayroong Marcos Gold na ipon, mga Yamasita, no? Na ang last will and testament ng Pangulong Marcos Sr., kung makuha yun, is ibibigay 90% papunta sa taong bayan. So, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Yung gold reserve natin, yun ang ibinebenta ng tahimik, hindi natin nalalaman. Mabuti na lang at may best brokers. Mabuti na lang may Squire Money, may Crisette Laureta Chu na nagre-research at nalalaman natin. Okay. Ito, mga ibang comments. Filipinos must wake up to the reality that while we struggle with the rising cost of living, many of our politicians are enriching themselves through public funds. The economic strain we face, skyrocketing prices of basic goods, utilities, and services only highlights the disconnect between those in power and the daily lives of ordinary citizens. Despite this, we see little opportunity from our leaders. I challenge Congress and the Senate to fulfill their duty to the Filipino people. So, mahaba ito. Ito. Strategy of displacement. Bad alternative for the national economy. So, dagdagan ko lang yung paliwanag ng Bangko Sentral. Mataas daw ang presyo ng gold ngayon. Yung mga netizens, may mga vlog na napanood ko, kinompute nila yung, I think, for every kilogram of gold is 4.1 million pesos, something like that. Tinimes na nila yung 25 tons. Aabot daw ng itong computation lang ng mga netizens, 117 billion pesos ang sale. Pinagbentahan itong 25 tons of gold na ito. So again, transparency. Saan mapupunta yon? So, bakit hinintay pa nila na merong best brokers, Squire Money, may mga netizens na mag-post nito sa social media? Then, bakit tahimik ang mainstream wala, hindi na pag-alaman. So, yun lang. Bago lang po, pronouncement ng Malacanang, ang Pangulo, yung awarding ng outstanding government workers sa Malacanang. Napakaganda yung statement ng Pangulo. Sabi niya, public office is a public trust. Totoo, agree. We should remain committed, sabi ng Pangulo, to remain transparent and accountable to the people at all times. So, nasaan po ang transparency? So, ito, challenge sa Central Bank. Nasaan ang transparency? Bakit nabigla na lang ang taong bayan na naibenta na? So, sana sa susunod, ipaalam sa taong bayan para the right of the people to be informed. Hindi yung
Saka ka na lang kayo magpaliwanag kung nabuking na. So, ang tanong, saan mapupunta yung pinagbentahan? Another tanong, nababasa ko lang ito. Kumusta na ang Maharlika Investment Funds? Ito yung pet project ng administrasyon. Ito daw ang magdadala ng mga investors, magdadala ng maraming trabaho. More than 2 years na, wala nang balita sa Maharlika Investment Fund. Pera ng taong bayan pa rin yun. Ilan yun? 75 billion, initial pundo. After that, ano nang nangyari? So, we need transparency at sana wag nang hintayin na mayroon pang mga netizens o mga private organization na makadiscover nito bago kayo magpaliwanag.